Welcome back to our channel. So today, pag-uusapan natin ang dalawa sa pinaka-the best na scooter na meron sa Pilipinas. Siyempre, ang unang-una is yung Honda Click 125. Yan. So si Honda Click, napakasikat nito sa Pilipinas or at least dito sa atin kasi yung performance niya. Sa lahat ng scooter, ito yung may pinakamagandang performance as stock. Yan, si Honda Click 125. And of course, Yamaha Fascio. Kung ano yung pinaka-classic na binibili ng mga kapwa natin na Pilipino. Yan. So, ang pag-uusapan natin today is stock muffler. Yan. So, stock na muffler versus yung street legal na exhaust or full system kasi napalit to. So hindi siya modified, pinalitan ng buo from engine hanggang sa muffler or yung exhaust. So street legal, ano ba yung street legal? So firstly, pag sinabing street legal, kasi sa LTO merong decibel or yung sound ng motorcycle at kung hindi ako nagkakamali 2005 RPM or 3000, alam ko 25. Dapat hindi siya tataas ng 95 or 99. So ito, yan, street legal. So below siya dun sa allowed ni LTO. Versus of course yung stock na muffler. Yan. So yung bibigyan natin pansin yung pros and cons ng stock muffler versus yung ating street legal na aftermarket exhaust. So, unang-una, siyempre, sound check natin. Yan, sindi natin yung Fascio. So, yan yung stock sound ng isang scooter na 125cc. Parehos na 125cc ito. Yan yung stock sound. Stock lang yan. Sticker lang yan, stock lang yung exhaust natin. Yan. So parang wala lang siya versus yung aftermarket na full system. So hindi to modified na may pinutol or kung ano, buo yan from engine to muffler. Yan yung idle legal na muffler. Yan. Pagka nakuha na niya yung RPM niya after cold start, kasi nagamit na to so hindi na siya cold start, very minimal lang naman yung sound. Siyempre mas may sound siya sa stock pero hindi siya ganun pansin, lalo na pag nasa open ka na, nasa road. Dito kasi siyempre dahil nasa loob ng bahay kaya parang may tunog, pero ito yung pinaka sound niya. Okay, so pag-usapan natin yung pros and cons ng stock na exhaust compared sa, siyempre tayong mga nagmomotor, gusto natin yun yung may muffler. Pero pag-usapan natin, kasi laging tinatanong ng mga viewers kung gusto mag-upgrade ng Fascio ng full system din. So yun yung magiging comparison. So sa stock na exhaust, number one is wala kang poproblemahin sa biyahe kasi nga stock, hindi kanila or wala silang maidadailan si LTO, yung mga police, yung mga checkpoint para bigyan ka ng ticket. So yung number one. Of course, wala ka rin gagastusin kasi wala ka namang papalitan. Yung sound, walang sound. I mean, wala naman kasing sound yung stock. More likely, yung naririnig ko nga pag ginagamit ko to is yung engine lang. So totaling walang sound. Tapos, fuel efficiency, siyempre, tipid si stock. Kahit anong sabihin nila na hindi nagpapalit yung gas consumption ng aftermarket
tataas at tataas yung gas consumption mo. Hindi lang dahil nagpalit ka ng exhaust, dahil nag-enjoy ka, gas ka ng gas do sa throttle kasi napakaganda ng tunog. So, yon. Comparison sa gas consumption, siyempre, mas tipid pa rin yung stock. Walang magiging changes. So, yun yung pros ng stock. Wala kang problem sa daan. Fuel efficient. And of course, safe yung engine mo. Kasi na-tune yan para dyan eh. Walang nagiging risk yung engine. Wala rin palang vibration. Yan yung pinakamagandang, isa sa pinakamagandang pros ng having a stock pipe. Kasi walang vibration. Meron vibration kasi yung aftermarket na exhaust. Ito pa, isa pa sa pros ng stock muffler is hindi mawawala yung low to mid range ng power mo sa motor, yung torque, yung pagka ginas mo, yung nararamdaman mong hila, hindi nawawala yon. Meron din naman ganon dun sa aftermarket, pero kailangan marunong yung nagtotono mo, marunong yung nagtutune, hindi yung katulad ko na ako nagpa-plug and play lang. Mawawala kasi, katulad ditong click, dahil hindi pa natutono, kundi ako nagkamali, wala yung low end power niya, parang from start na 800 RPM to parang 2,000, 3,000 walang power. Mararamdaman mo yung torque niya after nun. Yun, talagang tuloy-tuloy na yung power niya nun hanggang dulo na. Yan. So, pag-usapan naman natin yung pros ng Honda Click or yung aftermarket na street legal na muffler. Yan. So, sa street legal or sa mga naka-exhaust na scooter, kasi scooter ang ginagamit natin ngayon eh. So, pinag-iisipan ko kasi kung i-upgrade ko rin si Fascio. May nakita kasi akong MT8 din, full system, mura lang naman. Pero yon, things to consider is unang-una ang ibibigay niya, siyempre, yung safety mo, yung sound, yung enjoyment mo. Pag naka-muffler ka, kasi maririnig ka na ng mga sasakyan sa daan na nagkukwentuhan, naka-music. Maririnig ka na nila kasi may tunog na yung scooter mo eh. So safe ka kasi naririnig ka nila. Tapos ikaw na mahilig sa motor, mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka to the point na siyempre naririnig mo yung pinaghirapan mong binili. Naririnig mo yung hilig mo. Yan. Tapos another pros nito is yung power. Kung kasing marunong yung nagtotono, kahit sabihin mo na 3 to 5 horsepower lang ang ina-add niyan, kahit ipa-dyno nyo, ganun lang naman ang i-add niyan. Kahit naman sa big bike. Yung power na ibibigay nun is sa'yo as an enthusiast na mahilig magmotor, napakasulit nun. Wala mang kwenta yung price na ibabayad mo eh. So another yon, yung power, yung safety mo, yung enjoyment mo, yun yung mga pros niyan eh. Ang pinaka-con lang na nakikita ko or pinaka magiging problema mo lang dito sa street legal, kahit anong pang tawagin nilang street legal dito, is number 1, pag nakachempo ka ng wala sa mood na LTO or na police, kahit na full system yan, hindi modified, na hindi kinat, walang kinalkal, pag kasi talagang wala sila sa mood nila or kumukota sila, huhulihin ka nila, tapos hindi ka lang titikitan, yung iba sinisira pa yung muffler. Yun yung pinaka magiging problem nito. Pangalawa, depende sa lugar. Dito sa amin sa Pampanga, hindi naman ganun kahigpit. Pero sa ibang lugar, super mahigpit sa ganito. Pangalawang cons nito, siyempre gagastos ka. Maliban doon, ang pinaka nakikita kong problem is kung katulad ko nga na ako, nagpa-plug and play lang ng mga parts. Hindi ako marunong magtono. So kailangan ko na marunong na magtotono. Hindi naman kung saan pumunta ang shop, marunong sila. Lahat sasabihin marunong yan eh. Hindi naman lahat marunong magtono. So ang problem na magiging problem mo sa street legal, kahit na street legal pa yan, kahit di ka hulihin na pasok sa decibel, is kung hindi marunong yung nagtotono, wala kang low end power. Medyo malungkot gamitin. Kasi tinotrottle mo, pero hindi bumibirit yung motor eh. So kailangan marunong yung nagtotono. So kung papalitan ko yung Fascio ko, kailangan ko muna na nagtotono. Hindi ako payag na nandun na yung sound pero wala pang bigay, wala pa yung torque niya. Mas more on for performance kasi ako before yung looks. Ayun, pros din pala. Siyempre napakaganda ng naka-exhaust pipe. Katulad yung gusto ko ilagay sa Fascio na Acra.
Akrapovic or Akrapovic. Napakaganda kasing lilitaw ng fascia. Tapos lilinis, wala na yung mga plastic cover. Yan. Pero full system yun, plug and play. Chinek ko na, ang dami na nagkabit. Ang ano ko lang, medyo nagiging issue magtotono. So kung may alam kayo na nagtotono dito sa Pampanga, paki-comment down below para may kabit ko na yung Acra ko at makapagpatono ko na maayos. Kasi ayoko talaga na wala siyang performance from low RPM to high. Gusto ko lahat meron. And lastly, ang naging medyo consideration or problem ko pag naka-muffler do sa SX, sa big bike kasi talaga may vibration, mararamdaman mo yun eh. Pero sa scooter, do sa underbone, sa SXR, yung vibration, so things to consider yon. Magkakaroon siya ng vibration kahit na 125cc lang, meron siyang vibration kasi pag stock wala eh, parang walang, nakahawak ka pero walang vibration. So pag malayong ride ka, pag dyan ka lang walang problema yan, pero pag naglalayo kang ride, nakaka 100, 200 kilometers ka na ride, yung vibration na yun nakakapagod sa kamay, nakakapagod sa back ride mo, nakakapagod sa'yo. So dapat i-consider mo rin yan. So yun yung pros and cons natin sa stock na muffler versus sa street legal. Parehong 125cc, parehong best sa category nila. Yan. Actually ito Yamaha Mio to eh. Kaya sigurado rin ako na binili ko to. Yung performance niya, yung magtatagal siya. And of course, si Honda Click na napakaganda ng performance kahit naman sinong tanongin yung Pilipino, hindi nga makahabol tong Paseo sa Honda Click eh. Yan. Both stock lang, wala namang pinalitan na panggilid o kung ano. Performance wise, Honda Click the best.